Sir, ano po ang sitwasyon simula kanina hanggang ngayon? Nagkaroon ba ng hindi unawaan sa pagitan ng pulis at saka ng mga nakikilos protesta? Yes, good morning. So, since from the start hanggang sa natapos yung kanilang mga demonstration, it went smooth and peaceful. Sir, karagdagan pa sir, meron ba kayong mapapayo sa ating mga kababayan na nagkikilos protesta para sa ay humupa yung tension at hindi na magkaroon pa ng pang-aabot sa pagitan ng pulis at ng mga nakikilos protesta? Let us maintain, of course, our maximum tolerance. Nakikita naman po natin na itong issue na to ay being already tried, heard by our Senate and our Congress. At wag na po nating dagdagan yung mga possible na situations na pwedeng mag-escalate. So how would you compare yung protest kahapon at then assessment po natin? Oh yes, kahapon nakita naman natin medyo may konting problema. Dito naging peaceful. Dito may permit coming from our city. Nag-file na po ba ng charges ng disguise? Kasi sabi po kahapon mag-file doon. Accordingly, inaayos pa nila yung mga kanilang mga statements. And we will be assisting them in fighting the case. Sir, ilan po police yung naka-deploy natin? And kailan po tayo nag-start mag-deploy ng police po dito sa Paris? Normal deployment lang and conservative deployment. At nakita naman natin naging peaceful naman. Sir, ano po yun? May mandate po ba na kailangan mag-deploy ng police? No, it's just our SOP, it's our procedure to review, to revisit our operational deployment in any eventuality. Sir, are we expecting more protests? We keep on monitoring kasi we expect the worst. So kung may mga ganito na situations, DPNP will always be ready to protect everyone. Sir, yesterday si Attorney Samaniego, he appealed to the PNP chief mismo, no? Sana raw mag-deploy ng mga tao rito, ng mga police sa area. So Yes, are we doing that? Go ahead, sir. Yes, ginagawa naman po natin so lahat naman ng mga events, as I said, standard naman po natin na mag-deploy ng ating mga kapulisan to maintain the peace and for law enforcement and to perform our mandates. Sir, kahapon merong police lock siya yung mga yung parang shields for the riot. Babalik po ba yun? Kung hindi naman na kailangan, hindi na natin kailangan babalikin. But they're always ready on standby for any eventualities. Sir, sorry, in case na may mag-protest pa, ano yun dapat nilang alalahanin? Reminders sa mga susunod pa, if ever. Huwag nang gumawa ng mga extraordinary na hindi naman dapat kailangan. So as we can see, nakita naman natin kanina dito, pwede naman tayong magpahayag ng ating mga damdamin in a peaceful way. Sir, ano yung proximity ng mga police po natin? Hanggang saan po may mga bantay doon? More or less around 300 meters. Kuya Mark. Sir, pag sinabi yung extraordinary, ano yung mga actions na yun? Can you specify para alam niyo Kagaya yung mga nangyari kahapon na mga pagbabato ng puti. Yung mga dapat peaceful means ang ating mga expression of our feelings. Sir, more or less, ilan po mga police ang naka-deploy po surrounding sa inyo? Is a conservative deployment, mga less than 100. Kasama na po lahat yun doon, yung mga normal na police function namin, patrolling, and police visibility. Tama po ba? From Eastern Police District po? Yes. Doon lang po galing? Yes. So usually yung increased presence ng police associated with sa pagtataas ng alert, normal ba yung alerto ng Pasig Police despite ng increased presence? Yes, it's normal. Normal naman. Sir, yung iba po sa social media nagsasabi bakit pa daw po kailangan ng mga police sa ganitong klase. May reaction po ba kayo? Ba't po Of course, as I've said, our deployment is designed to protect everyone and each one of us. Kasi in any eventualities, ayaw namin na masaktan ang ating mga kababayan, masaktan kung kahit sino man. So we have to deploy to protect everyone.